Magandang araw sa inyong lahat. Balik tayo treasure marking hunting unsign. Kung saan dito tayo sa creek maghunting tayo ng palaka. Ngunit dito sa gilid ng creek ay meron tayo na ispatan na remarkers sa puno ng kahoy na malaki. Kung titingnan natin maigi ay para siyang elephant markers or hugis. Itong puno ng kahoy na nasa ugat, itong butas nga mayroon siyang ugat din na nakatuwis nga letter C nga itdabak. Ang ibig sabihin nito marami po under or rock enclosed or treasure in mountain. So dito mayroon pa rin remarkers nga DC or gawa man ito ng Pilipino or Japanese or ano pa naman na karakter, at ngayon nakita natin ang sekreto dito sa gilid ng sapa. Kaya let's go, atin aalamin. Bago tayo magpapatuloy, shout out po sa lahat ng mga subscribers, viewers. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Dito sa isang lugar ay may sekreto silang itinago nga kung titingnan natin ay elephant character nga nakatingin sa unahan, nga ito naman itdabak. So ibig sabihin mayroon itong tatlong direksyon, in front, itdabak, or sa side. Kung makikita natin itong batong letter D o naka-triangulation nga doon sa unahan, ito po ang counter na malaking bato nga may hugis na pyramid nga diyan siya sa pagitan sa dalawang object ay itinuturo. Ngunit babalik tayo dito, itdabak, sabi pa, kung bibigyan natin ito ng partial analysis at decoding, at mayroon tayo dito nakitang letter C sa bato at red frog, wow, nga katapos lang magbaha ay hindi ito nadala na mga bato. Dito siya ngayon nakakalat ang mga markers. Itong butas ay iniispatan niya ang front, mga 5 meters ang atin prospect target dito sa naka-triangulation under the red frog. Itong markers na nakapagtataka na pula na palaka nga kung titingnan natin maigi, yan 1, 2, 3 triangulation. Malalaki po itong bato ay hindi nadadala ito sa baha. Kung hukayin yan ay napakalaki. Kung titingnan natin maliit lang siya, pero pag hinukay ay malalaki po ito. Ngunit itong frog ay naka 45 degrees spotting going to under mountain, sa baba ng bundok ang itinutukoy nitong nguso. Ngunit ito ay para siyang may marker sa likod nga ito yung heart na malaki nga nakaharap sa kanya, naka-triangulation naman itong letter C na may letter B under, sabi pa, at ito hugis mountain. Ito naman sa likod ng red frog ay mayroon kanji na ang ibig sabihin ay large or dog, malaki daw, at aso ang ibig sabihin ng kanji marker po na ito. Ngunit sa atin partial analysis yun ay ito ang prospect dito sa under po niya, malapit lang. Ang frog pag siya ay nanganganak ay napakarami, kaya large ang nakatatak nga naka-scattered dito yung deposit sa in creek or sa mountain. Ang palaka pag malaki ay naabot siya ng mountain o sa bundok. Dalawa nito ang kanyang nature or category dito sa sapa or doon sa taas ng bundok, mga ka-discover. Nga itong bato ay naka-triangulation nga may letter C nga dito malapit sa frog. Ngunit nakapagtataka ay hindi man lang ito nadala sa baha. Ito mayroon dito tayo napulot nga queens na stone nga para siyang marker ng
itong Kastila. Akala ko Queens, ngunit bato pala ito nga mayroon 8 esper. Ibig sabihin sa atin analyzation ay scattered deposit. Prospect target po sa deposit ay under net. Sa atin pagtatapos, hanggang dito na lang si Green Discovery, at sa susunod naman muli na ating makikita at matatagpuan sa mahabang paglalakbay. At huwag makalimot po mag-subscribe sa YouTube channel Green Discovery. God bless po sa lahat. Bye-bye! Wow, amazing! Elephants and frog markers with kanji at the back.